Hey, yo, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Ruta. And today, we're going to discuss a topic under differential equation. Our lesson for today is all about solutions to first-order differential equation using separation of variables. Sa video tutorial na to ay matututunan ninyo ang principle sa paggamit ng separation of variables at kung kailan ba natin siya pwedeng gamitin na solution sa first order differential equation. Magbibigay din tayo ng mga examples para mas maintindihan nyo pang mabuti yung paggamit sa kanya. Paano ba natin ma-identify ang separation of variables? Separation of variables, a form wherein all the occurrences of one variable may be moved to one side of the equality and all the occurrences of the other variable to the other side. Ang ibig sabihin nun, once na pwede nating ma-separate yung dalawang variables natin sa equations, sa dalawang magkabilang side, pwede nating gamitin yung separation of variables. Ano ba ibig sabihin na maseseparate natin yung dalawang variables? So, for instance, kung meron tayong dalawang variables na x and y, kung sakali man na pwede kong ma-separate exclusively for x, yung left side ng equation, at yung right side naman ng equation para sa y, so napag-separate ko exclusively for x and y, yung dalawang variables natin, and then, ang ibig sabihin nun ay pwede kong gamitin yung separation of variables as solution dun sa first order differential equation. So, bukod dun, sa parameter natin na yon, meron pa tayong standard form para sa separation of variables. Ang standard form natin ay px dx plus qy dy is equal to 0. Sa standard form na to, meron tayong dalawang terms. First term natin ay px dx. Second term natin ay qy dy. So, function of x and function of y. Kapag pinansin natin mabuti, once na i-transpose natin yung isang term sa kabilang side ng equation, maseseparate na natin directly yung mga variables sa magkabilang side ng equation natin, exclusively for y and x. And therefore, pwede nating maklasify yung solution natin as separation of variables. Ang general solution natin, once na maklasify natin siya as separation of variable or variable separable siya, ay yung integral ng dalawang terms natin. So, general solution ay integral ng px dx plus qy dy is equal to c. So, general solution siya, meron siyang isang constant term. Once na makuha na natin yung integral ng terms natin, siya na yung magiging general solution natin or sagot natin dun sa first order differential equation. Para mas maintindihan natin yung concept and principles ng separation of variables, let's take example number 1. Solve for the general solution of dy over dx equal to x squared over y. Para dito sa example natin na to, isang way para magamit yung separation of variables ay yung pagseseparate ng mga variables niya exclusively for x and y dun sa magkabilang side ng equation. So, ang pinaka-importanting principle na kailangan yung tandaan ay yung arrangement ng equation natin. Kung paano natin siya i-reform yung dalawang sides ng equation natin exclusively for the variable x and the variable y. So, para dito sa example natin na to, pwede kong i-cross multiply yung y sa kabilang side ng equation, pwede kong i-cross multiply yung y sa kabilang side ng equation, at yung dx naman sa kabilang side ng equation. Pwede kong i-cross multiply yung y sa kabilang side ng equation at yung dx sa right side ng equation. Therefore, meron na akong equation na equal sa y dy is equal to x squared dx.
Kapag pinansin nating mabuti, nailagay natin yung magkabilang side exclusively for y, for the variable y, and yung right side naman for the variable x. Therefore, pwede natin gamitin yung separation of variable as solution, as general solution dito sa first order differential equation natin na to. Ang next step na natin once na mailagay natin siya sa form na yon ay yung integration ng dalawang terms natin. So, equal na to sa integral ng y dy is equal to integral ng x squared dx. Integration ng y dy using the integral of y raised to n ay equal sa y raised to n plus 1 over n plus 1. Para naman sa kabilang side ng equation, equal yan sa x raised to n plus 1 over n plus 1. At huwag niyong kakalimutan yung plus c. So, y raised to n plus 1 ay equal sa y raised to 1 plus 1. So, equal yun sa y squared over 2. Equal to sa x raised to n plus 1 ay 2 plus 1 ay equal sa 3 over 3 plus c. So, eto na yung general solution natin or sagot natin para sa differential equation. Pero usually, nire-reform natin yan or sinisimplify natin, tinatanggal natin yung mga denominators natin. So, i-multiply natin yung buong equation sa 6. So, 6 divided by 2 ay equal sa 3. So 3y squared equal na yan sa 6 divided by 3 ay 2x cubed. So, 6 times c equal yun sa 6c. Kaso, dahil constant term siya, ang 6c ay equal lang din sa constant term na c. So, yan yung representation natin ng any constant term, yung letter c natin. So, hindi siya nagbabago dito sa differential equation. So, therefore, ang sagot natin ay equal na sa 3y squared is equal to 2x cubed plus c. Example number 2. Solve for the general solution of dy over dx equal to x times y divided by x squared plus 1. Kung i-compare ko siya sa example number 1, ang pinagkaiba nitong differential equation na to, yung numerator ng right side ay function ng x and y. Kaso pwede nating ilagay siya sa multiple na x divided by x squared plus 1 times y. Sa ganong paraan ay pwede nating ma-separate exclusively yung left side ng equation natin sa function of y at yung right side ng equation natin sa function of x. So, i-write na natin siya as dy over dx is equal to x divided by x squared plus 1 times y. So, next step, i-cross multiply na natin yung y sa left side ng equation. Ang kakalabasan na niya ay dy over y. Equal yan sa, i-cross multiply naman natin yung dx sa kabilang side ng equation. Therefore, ang kakalabasan na ng right side ay x over x squared plus 1 times dx. Sa form na to ay nakita na natin na na-separate na natin yung dalawang side ng equation exclusively for y and variable x. Therefore, pwede natin itong isolve using separation of variables. Ang next step na natin ay integrate yung dalawang terms natin. So, integrating dy over dx, integrating dy over y, equal yan sa integral ng x divided by x squared plus 1 dx. Ang integral ng dy over y ay equal sa ln of y. While dito sa right side ng equation, pwede nating, para ma-integrate natin yung right side ng equation, pwede nating gamitin yung u substitution natin. Let u is equal to x squared plus 1. At ang du na natin para sa kanya ay equal sa 2x dx. Kaso, ang numerator natin, para completely ma-transform na natin siya sa function ng u, ang numerator lang natin ay equal sa x dx. Therefore, kuhanin natin yung value ng x dx. So, i-cross multiply natin itong 2 sa left side ng equation. Therefore, ang x dx na natin ay equal sa
du over 2. So, lahat ng nasa right side ng equation na natin ay pwede na nating i-transform sa function of u. So, equal na to sa integral ng ang x dx ay equal sa du over 2. So, ilagay natin yung du sa loob ng integral sign at meron tayong property sa integral na kapag meron siyang kasamang coefficient, pwede natin siyang ilagay sa labas ng integral symbol natin. Yung over 2 ay pwede nating ilabas at maging 1/2 integral ng du. At yung denominator naman natin, base sa u substitution natin ay equal sa u. Ang x squared plus 1 ay equal sa u. Ang kakalabasan na neto ay equal sa 1/2 integral ng du over u. At ang integral nun ay equal sa, i-write muna natin to, ln of y is equal to 1/2 integral ng du over u ay ln of u. So, nag-integrate tayo, wag niyong kakalimutan yung plus c. Next ay kailangan nating ilagay siya free from the natural logarithm. So, para mangyari yon, i-convert muna natin yung constant term natin in terms of the natural logarithm. So, sabi ko nga sa inyo, ang c ay representation lamang ng constant term natin. Therefore, pwede natin siyang i-reform. So, i-reform natin siya dito where c is equal to ln of c. At yung ln of c ay equivalent pa rin dun sa constant term natin. So, ln of y is equal to 1/2 ln of u plus ln of c. Using property ng logarithm, kapag meron tayong coefficient ng natural logarithm or ng logarithm, pwede natin siyang gawing exponent ng number natin sa loob ng natural log. So, itong 1/2 ay pwede nating ilagay sa form ng natural log of u raised to 1/2. So, i-write natin itong ln of y equal yan sa ln of u raised to 1/2 plus ln of c. Kaso, yung original variables natin ay function of x and y. Therefore, kailangan natin siyang ibalik or i-transform dun sa original variables natin na x and y. So, meron tayong u equal sa x squared plus 1. Therefore, etong equation na natin ay equal sa ln of y is equal to ln of u natin ay x squared plus 1 raised to 1/2 plus ln of c. Gamit ulit yung property ng logarithm natin, once na mag-add tayo ng logarithm with the same base, pwede natin siyang i-combine at ang kakalabasan na niya, kapag meron tayong property na ln of a plus ln of b, ang base nila ay Euler's number or yung e. Pwede natin siyang ilagay using the property sa form na ln of ab. So, dito sa function natin, dito sa equation natin, yung right side ng equation natin ay pwede nating ilagay sa form na ln of y is equal to ln of c times x squared plus 1 raised to 1/2. Isang way para matanggal natin yung natural logarithm ay gawin natin siyang exponent ng base e natin. Ilagay natin yung base e at erase natin siya sa ln of y. Ganon din yung gagawin natin sa right side ng equation. So, e raised to ln of c times x squared plus 1 raised to 1/2. Ang e raised to ln of y, using the property, equal lang yan sa y. At yung e raised to ln of c x squared plus 1 raised to 1/2 ay equal lang sa c times x squared plus 1 raised to 1/2. Therefore, etong equation natin ay pwede nating masimplify sa y is equal to c times square root of x squared plus 1. Example number 3. Find the solution of the differential equation dr over dt is equal to negative 4rt when t is equal to 0 and r is equal to r sub o. So, para dito sa example natin na to, ang pinagkaiba niya, meron lang siyang value ng variables natin, pero ganun pa rin yung solution natin sa kanya. Tignan muna natin kung pwede nating ma-separate exclusively yung left at right side ng equation natin sa y or x or
x or y. Kapag kinos-multiply natin yung dt sa right side ng equation at yung r sa kabilang side ng equation, pwede na tayong maka-form ng equation na equal sa dr over r is equal to negative 4t dt. At kung mapapansin nyo, yung equation natin ay exclusive na yung left side sa variable na r at yung right side sa variable na t. Therefore, ang solution natin na gagamitin sa kanya ay yung paggamit ng separation of variables. Ang next step na natin dito ay integrate both sides ng equation natin. So, integral ng dr over r is equal to negative integral ng, so negative 4 integral ng t dt. So, equal na to sa integral ng dr over r ay ln of r. Equal yan sa negative 4. Integral ng t dt ay t squared over 2 plus c. So, ln of r, natural log of r, ay equal sa negative 2 t squared plus c. Para mawala yung natural logarithm, dito sa equation natin na to, pwede tayong magkaroon ng base ng e at erase yung dalawang side ng equation natin as exponent ng e. So, therefore, itong left side ng equation ay e raised to ln of r equal yan sa e raised to negative 2t squared plus c. Ang e raised to ln of r ay equal lang sa r. At itong right side ng equation natin, kung mapapansin niyo ay merong dalawang terms dun sa exponent natin. Using the property of base and exponent natin, pwede natin siyang ilagay sa form na e raised to negative 2t squared times e raised to c. At ang e raised to c ay another form ng constant term natin. Therefore, equal na siya sa c e raised to negative 2t squared. So, eto na yung general solution natin dun sa example number 3 natin. Kaso, meron tayong given na values ng t at ng r sub o. So, i-substitute natin yung given natin na yon where t is equal to 0 and r is equal to r sub o. Therefore, equal na to sa r sub o is equal to c multiplied by e raised to negative 2 times 0 squared. So, r sub o is equal to c times e raised to negative 2 times 0 squared ay equal sa 0. At ang e raised to 0 ay equal sa 1. Therefore, c is equal to r sub o. So, para makuha na natin yung particular solution natin dito sa example number 3, i-substitute natin yung nakuha natin na constant dun sa general solution. So, ito yung general solution natin. At ang particular solution natin, i-substitute natin yung c dun sa general solution. Therefore, r is equal to r sub o multiplied by e raised to negative 2t squared. So, para mawala yung exponent dito sa particular solution natin, pwede nating ibaba yung base na mayroong negative exponent. So, equal na to sa r is equal to r sub o divided by e raised to 2t squared. Therefore, r sub o is equal to r multiplied by e raised to 2t squared. Ito na ang particular solution natin sa differential equation. Example number 4. So, meron tayong 2xy, y prime is equal to 1 plus y squared when x is equal to 2 and y is equal to 3. So, katulad ng example number 3, once na magkaroon ng values yung variable natin dun sa differential equation, ang nakukuha nga natin ay particular solution. So, para ma-solve natin itong differential equation natin na to, ilagay muna natin yung y prime sa form na dy over dx. So, meron na tayong 2xy dy over dx
is equal to 1 plus y squared. Next ay pwede nating i-separate yung mga variables natin at gawin siyang function separately. So, pwede nating ilagay yung left side ng equation natin as 2x times y times dy over dx. Para mas maintindihan yung mabuti, yung pagko-cross multiply natin ng bawat function. So, for instance ulit, gusto kong gawin yung left side as pure variable ng y at yung right side naman as variable of x. Lahat ng x dito sa left side ay i-cross multiply natin sa kabila at lahat naman ng y dito sa right side ay i-cross multiply natin sa kanan. Ang x dito sa left side natin ay yung 2x over dx. So, i-cross multiply ko siya sa right side. So, meron na tayong dx over 2x. Therefore, etong equation na natin ay pwede na nating ilagay sa form na ln of u is equal to ln of x plus ln of c. So, ang original variables natin ay y and x. I-transform muna natin yung u sa function of y. So, equal siya sa ln of, ang u natin ay equal sa 1 plus y squared. Therefore, equal na to sa ln of 1 plus y squared. Is equal to, gamit ulit yung property ng natural logarithm natin or ng logarithm natin, ang ln of x plus ln of c ay equal lang yan sa ln of cx. So, equal to sa ln of cx. So, para ma-simplify natin itong equation natin na to, so, erase natin siya. Gawin nating exponent yung both sides ng equation natin gamit yung base na e. So, e raised to ln of 1 plus y squared is equal to e raised to ln of cx. Ang e raised to ln of 1 plus y squared ay equal sa 1 plus y squared. Equal yan sa cx. Ito na yung general solution natin para sa example number 4. So, para mahanap yung particular solution sa example number 4, pwede na natin i-substitute yung equivalent ng variables x and y natin. So, ang x nga natin ay equal sa 2 at ang y natin ay equal sa 3. I-substitute natin siya sa general solution natin. Therefore, ang y natin ay equal sa 3 squared is equal to c times x. Ang x naman natin ay equal sa 2. So, solving for c, meron tayong 10 divided by 2. So, equal siya sa 5. So, etong constant term natin ay equal sa 5. And then, isa-substitute natin siya sa general solution. Therefore, meron na tayong value ng particular solution natin na 1 plus y squared is equal to 5x. So, ito na yung particular solution. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!